Dear Papa Van, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Nika. 23 years old at isang provincial nurse dito sa Cebu. Dalawa lang kaming magkapatid at ako ang bunso. Nurse din si ate pero sa Amerika siya nakahanap ng trabaho bilang isang nurse din. Isa sa mga dahilan kung bakit naengganyo din akong kumuha ng nursing. 10 taon ang agwat namin ng ate ko. Ayon kay mama ay hindi daw inakala ni mama na mabubuntis pa siya sa akin dahil sa tagal ng pagitan namin ni ate. Pagka-graduate ni ate ay 1 taon lang siyang nagtrabaho dito sa amin. Nag-apply siya sa ibang bansa at pinalad naman na matanggap. Mula noon ay si ate na ang tumulong sa amin. Namatay si Papa pagka-graduate ni ate kaya napilitan itong magtrabaho agad at si Mama naman ay may edad na rin dahil matanda na rin daw itong nag-asawa. Masasabi kong naging maayos ang pamumuhay namin dahil sa tulong ni ate. Halos kasi magkautang-utang kami pagkamatay ni Papa. Mabuti na lang at pumasa agad si ate sa board exam at makapagtrabaho agad. May sarili kaming bahay at sasakyan sa tulong pa rin siyempre ni ate. 33 years old na si ate at palagi namin sinasabi na mag-asawa na siya pero lagi nitong sinasabi na hindi pa niya nakikita ang kanyang forever. Kahit si mama ay madalas siyang kinukulit dahil ayaw niyang magaya sa kanya na matanda na nakapag-asawa. Bata pa lang ako, Papa Van, ay may secret crush na ako. Si Greg. Kapitbahay namin siya at kalaro mula pagkabata. Naging magkabarkada kami hanggang high school kaya alam na alam ko na halos ang likaw ng bituka nito pati ang tipong babae nito na malayong malayo sa itsura ko. Mahilig ito sa matangkad at sexy samantalang ako ay matangkad nga pero chubby. Maganda naman daw ako. Yun nga lang, chubby. Sa katunayan ay chabilita ang tawag nito sa akin, bagay na kinakainis ko. Chabilita, punta tayo mamaya kina Nancy. Sino naman si Nancy? Ano ka ba? Hindi mo kilala si Nancy? Siya yung sinasabi ko sa'yo na nililigawan ko, yung taga dun sa bayan. Eh paano si Emmy? Si Aiza? Wala na yun? Naku, wala na kami nun. Ang aarte kasi nila. Pero tong si Nancy, iba to sa mga nakilala ko. Sus, yan din ang sinabi mo sa akin nung makilala mo si Emmy, si Aiza. At sino nga yung matangkad din na nuknukan ng selan? Sino? Yung mahilig maghugas ng alcohol sa kamay kapag may nahawakan na madumi at hindi marunong magkamay kapag kumakain kasi kadiri daw. Ah, si Yvonne. Nako, hindi ko kasi kaya ang galawan nun. Pangmayaman. Pero tong si Nancy mukhang okay. Samahan mo na ako para makaliskisan mo na. Ayoko, may lakad ako. Ikaw na lang. Tsaka hindi ako tindera ng isda, hindi ako marunong magkaliskis. Ang init ng ulo? May regla ka ba? Che, wala akong regla. May lakad lang talaga ako. Isa pa, kaya mo na yan, ikaw pa ba? Sa gwapo mong yan, hindi mo na kailangan manligaw. Ikaw na nga nililigawan eh. Huwag mo na akong isama sa kalokohan mo na yan. Iba rin kasi yung kasama kita. Ikaw kasi ang lucky charm ko. Lucky charm mo mukha mo. Ang sabihin mo, isinasama mo lang ako para pag nabasted ka, may marereklamuhan ka. Ikaw na lang pumunta doon. Alam ko na kasing magiging eksena, no? Pag sinagot ka, magmumukha na naman akong tanga sa isang sulok habang kayo naglalampungan. Wag na uy. Bakit? Binubusog naman kita. Binubusog? Oo, binubusog mo ako ng burger na buy one take one dun sa kanto. Tapos wala man lang soft drinks kasi baon-baon mo na yung malaki mong tumbler na yan na punong-puno ng tubig. Hindi mo man lang tinimplahan ng juice. Bawal ang juice sa'yo, matamis. Baka magka-diabetes ka. Tubig-tubig na lang, healthy pa. Healthy mo mukha mo. Ang sabihin mo, kuripot ka lang talaga. Kuripot, kuripot, kuripot. Naku, mamaya na yung drama mo. Halika na at baka umalis yun. Sige ka, wala kang pasalubong pagdating ni kuya. Darating pa naman bukas yun galing Maynila. Ayoko nga, ano ba? Ikaw na lang, ayoko.
kakalad ka rin kita. Huwag ka nang maarte. Magpasalamat ka nga, ikaw lagi kong kasama eh. Yung ibang babae nagkakandara pa, makasama lang ako. Tapos ikaw na lagi kong inaaya, umaarte pa. Hindi ka na. Oo na. Nakakainis ka. May lakad nga ako eh. Sandali lang tayo dun ha. Oo nga, samahan mo lang ako. Kung gusto mo pag okay na kami, umalis ka na. Oo, iiwan ko na talaga kayo dun. Pero bago ako umalis, ibili mo muna ako ng burger. Sayang yun, laman tiyan din yun. Sinasabi ko na nga ba eh, may lakad daw. Akala ko pa naman sa arte mong yun kanina, makakalusot na ako sa burger. Ano ka, Hilo? Sayang yun. Lugi na nga ako sa isang drum na tubig eh. Di ko pa kukunin yung burger. Basta, pagkabili ko ng burger, bahala ka na sa buhay mo ha. Oo na, sige na, tara na. Parating ganun lang ang role ko kay Greg. Kasama sa panliligaw at parati rin akong nasasaktan kapag nakikita ko siyang may kasamang iba. Papa Van, isa rin sa dahilan siguro kung bakit ako nanaba. Dahil idinaan ko na lang sa kain ang nararamdaman kong sakit. Idinaan ko sa kain sa tuwing nagseselos ako. Chabilita! Chabilita! Oh, saan may sunog? Makasikaw ka. Talo mo pang sirena ng bumbero ah. May babalita kasi ako sa'yo. Hulaan ko. Sinagot ka na ni Nancy? Hindi yun, ano ka ba? Inaaya kasi ako ni Oslek papuntang bayan. Sama ka, dali! Ayoko. Ayan na naman siya, papilit na naman. Hindi mo ba kilala si Oslek? Kilala ko. Hindi ka man lang na-excite? Matagal nang may gusto sa'yo yun, ano ka ba? Siguro naman hindi masamang mag-boyfriend ka. Ayoko mag-boyfriend. Bakit? Teka, huwag mong sabihing tibo ka. Nako sayang ang ganda mo na yan kung magpapakatibo ka lang. Isa pa, hindi bagay sa'yo maging tibo kasi ang laki mong babae. Magmumukha kang tibong ama. Hindi ako tibono. Ayoko lang talaga kay Oslek. Tsaka ano bang pakialam mo kung ayoko mag-boyfriend sa hindi ko pa natatagpuan yung lalaki magugustuhan ko. Hindi natatagpuan. Sabihin mo, choosy ka lang. Ang gusto mo yata yung mga prinsipe ang datingan eh. Huwag ganon, Chabs. Walang ganun. Mangarap ka ng lalaking kaya mong abutin. Baka paglagapak mo sa lupa, mabiyak. Ang laki mo kasi. Alam mo, ikaw hayop ka din eh. Hayop kang mang-asar. Kasalanan mo din naman kung bakit ako tumaba eh. Bawasan mo na yung pagkababaero mo para mabawasan din yung pagkain ko ng burger tuwing kasama kita. Uy, Chabilita. Bata pa lang tayo, mataba ka na. Huwag mong isisi sa akin yan. Isa pa, maganda ka naman eh. Maganda ka dyan. Oo maganda ka. Wala ka lang tiwala sa sarili mo at wala kang time mag-ayos. Tingnan mo nga yung itsura mo. Ang taba mo na nga, ang luluwang pa ng t-shirt mo. At yung pantalon mo, para laging kasya ang 8 tao. At yung sombrero mo laging nakabaligtad. Ano bang feeling mo? Flip-topper ka? Sa dito ako komportable eh. Bakit? Anong gusto mong suot ko? Kagaya ng mga gusto mong babae na halos lumuwa yung kaluluwa. Yung tipong pag upo nakangiti ang pisngi ng langit. At kapag yumuko parang puputok ang bulkang mayon, ganon? Hindi naman. Yun man lang bang magbistida ka? O mag-short? Hindi naman kailangan ganun eh. Pag-girl ba ng konti? Pwede ba? Huwag mo akong demonyohin. Okay na sa akin yung mga suot ko. Alam mo, mabuti pa siguro sumama ka na lang sa akin. Kakanselahin ko na lang ang lakad namin ni Nancy at Oslek. Tayong dalawa na lang ang lalabas. Saan naman tayo pupunta? Tsaka, first date nyo ata ni Nancy ngayon tapos ika-cancel mo. Baka bukas break na kayo. Hindi yun. Sasabihin ko lang may importanteng lakad ako. Talaga lang ha? Oo nga. Magbihis ka na tapos aalis na tayo. Ite-text ko na lang sila na bukas na tayo aalis. Sasabihan ko din si Oslek na maganda siya ng pangmalakasang linya. Para naman magka-boyfriend ka na. Che, wala akong balak mag-boyfriend. Ikaw siguro manliligaw sa akin. Why not? Poknat? Anong poknat? Wala. Gusto ko kako ng coconut. Kahit 5 jeep ng coconut, kayang ibigay ni Oslek. Hayaan mo, bukas sasabihin ko dalan ka ng 1 truck ng coconut. Magbihis ka na doon at nang makaalis na tayo. Magti-date na kami sa wakas. Ano? Wala, sabi ko magbibihis lang ako. Hintayin mo na lang ako sa labas. Ikaw
Lately napapansin ko na parang madalas ka na makipag-usap sa sarili mo. Masama yan. Baka pag mag-boyfriend na kayo ni Oslek, mapagkamalan kang may imaginary friend. Che, ayoko nga kay Oslek. Sinong gusto mo? Teka, baka ikaw may gusto ka rin sa akin ha? Hindi ka lang nagsasabi. Hoy, hindi tayo talo. Utot mo, ako magkakagusto sa'yo. Hindi na lang. Sa babaero mong yan, naku po, magpapakatomboy na lang ako kesa magustuhan kita. Tsaka hindi ikaw yung tipo kong lalaki, huwag kang assuming dyan. Mabuti na ang malinaw. Pero alam ko naman na hindi ako ang mga tipong mong lalaki eh. Kaya nga hinahanapan kita ng kaparehas para maranasan mo naman na may nayayakap at nakukulit paminsan-minsan. Sige na, magbihis ka na. Iyon ang pinakamasakit na narinig ko sa buong buhay ko. Para akong tinamaan ng pana na may halong lason at anumang oras ay pwede na akong mamatay. Mahal ko si Greg. At masakit para sa akin na harap-harapan niyang sabihin sa akin na hindi niya ako gusto. Nang mga oras na yun ay parang ayaw ko nang sumama sa kanya pero kailangan kong magpanggap na wala lang ang sinabi niya kasi ayaw kong mahalata niya ang nararamdaman ko kaya kahit nasasaktan ako ay nagkunwari akong deadma lang. Ang mga sinabi niya kahit sa sarili ko ay talab na talab ang sinabi niya. Malakas ang apil ni Greg. Matangkad siya at moreno. Hindi man siya kagwapuhan pero habulin ito ng babae. Siya yung tipo ng lalaki na hindi man artistahin ang itsura o pang model pero nag-uumapaw naman sa apil. Kaya kahit hindi ala Richard Gomez ang itsura ang dami namang babaeng nagkakandara pa para maging boyfriend ito. At masasabing isa na ako doon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob ng mga sandaling yun dahil sa sinabi niya. Pero kailangan kong mag-pretend na wala akong nararamdaman para sa kanya kahit hirap na ako. Nagpaalam ako kay mama na aalis kami at gaya ng lagi niyang sinasabi sa akin ay hinay-hinay lang kay Greg. Dahil ina siya at alam niya kung anong nararamdaman ko para dito. At bilang kaibigan ko ang nanay ko, kaya alam niyang lahat ng sikreto ko. Bukod kasi kay Greg ay si mama lang ang madalas kong kausap. Pero si mama ang higit na nakakaalam ng sikreto ko lalo na sa nararamdaman ko. Alam kong naaawa siya sa akin at tutol na tutol ito sa ginagawa ko pero dahil alam niya na pagkabata ko pa lang ay si Greg na ang nag-iisa kong kaibigan. Hinay-hinay ha. Sa ginagawa mo baka lalo kang masaktan. Hindi naman ma. Nasanay na lang kasi ako na laging kasama si Greg. Isa pa, alam ko naman ang lugar ko sa buhay niya. Pinamukha niya sa akin kaya pipilitin ko na lang na hindi umasa. Hindi mo siya maiiwasan kung palagi ka pa rin sasama sa kanya. Hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo? Abay kung may award lang na katangahan ibibigay ko na sa'yo yon. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Hayaan mo na yang si Greg. Wala ka rin namang mapapala dyan kundi puro sakit lang ng ulo. Opo ma, hayaan nyo. Babawas-bawasan ko ng pagsama-sama dyan kay Greg. Sasama na lang ako sa kanya ngayon para hindi siya makahalata na nasaktan ako sa sinabi niya. Isan daw ba kayo pupunta? Isasama ka na naman sa panliligaw niya. Hindi ma. Magmomoling daw kaming dalawa. Pero sige, pilitin mong hindi palaging sumama sa kalokohan niya ha? O siya sige, ingat kayo. Salamat. I love you ma. O, sige na. I love you too. Yung bilin ko ha? Opo.
dito tayo sa Tiangge pumunta? Ibibili mo ba ng regalo si Nancy? Bagong style yan ah. Hindi no, ba't ko naman ibibili ng regalo yun? Dapat siya magre-regalo sa akin. Sumunod ka na lang, dami mong tanong eh. Saka wag muna natin pag-usapan si Nancy. Samahan mo na lang ako at may bibilin ako. Oo na, sige na. Ate, magkano po to? 350. Wala na pong bawas? Tulisan ka ba? Hanggang 300 lang kukunin mo ba? May kasya po ba sa kanya? Titignan ko kung may kasya sa kanya. Teka, bakit sa akin? Huwag mong sabihin pagsusuotin mo ako ng ganyan ha. Hindi ko feel yung mga ganyan. Ano ka ba? Huwag kang magulo dyan, sumunod ka na lang kasi. Gregorio, tigilan mo ko ha. Ayoko ng mga ganyan. Hindi bagay sa akin yan. Tsaka hindi ko birthday, bakit mo ko bibili niyan? Basta huwag ka nang magulo dyan. Ate, saka yung kulay white na off-shoulder ha. Bigyan mo ako ng malaking discount ha. Kasing laki nitong kasama ko. Naiinis na ako sa'yo ha. Sinabi ng ayoko niyan eh. Hindi ako nagsusuot ng ganyan. Eto Teo, huwag kang makulit. Tara na. Salamat ate. Ay, salamat! Alam mo, ikaw kahit kailan pasaway ka talaga eh. Di mo ako mapagsusuot yan. Promise. Kung t-shirt pa binili mo, baka pa. Tigilan mo nga ako, Chabilita. Ikaw na nga ang ginagastusan dyan eh, ikaw pang maarte. First time kong gagawin to sa tagal nating mag-best friend ha. Alam mo naman na babae ang gumagastos sa akin. Hindi ka na, may pupuntahan pa tayo. Ewan ko sa'yo. Sana naman ba tayo pupunta? Alam mo ang kulit mo, naiinis na ako sa'yo ha. Bakit kasi hindi ka na lang sumunod? Teka lang, huwag mo sabihing papagupitan mo ko. Hindi, huwag ka kasing atat. Maupo ka dyan. Pakiriban naman yung kasama kong babae. Sure. Sige, pati kilay, ahitan mo na rin. Makapal pa sa kilay ko eh. Huwag mong kukulayan yung buhok niya ha. Bawal kasi sa school namin. Babalikan ko na lang siya mamaya. Sige, pero baka matagalan. Pero ako nang bahala sa kanya. Pagbalik mo, Diyosa na siya ng bangketa. Nika, halika dito. Gregorio ha? Sige na, Gomora Bells ka na, ako nang bahala sa girlfriend mo. Hindi ko yan girlfriend, best friend ko yan. Sige, alis na ako. Ayusin mo ha. Greg, ano ba? Oh, halika na, Neng. Teka, anong gagawin mo sa akin? Ay, huwag ka mag-alala, Neng. Hindi kita pipretuhin. Umupo ka lang dito. Saan ba nawa ako ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ko itong gagawin kong ito? Kung ano man yung binabalak mo, ayoko. Neng, huwag ka na mag-inarte. Pasalamat ka nga't may ganyan kang best friend eh. Nagsasawa na siguro sa itsura mo. Gusto maiba naman. Wala akong nagawa nung mga oras na yon, Papa, dahil bukod sa mataray ang bakla naisip ko na, bakit nga ba hindi? Paminsan-minsan ay naiirita na din naman siya sa buhok niyang parang aswang kapag bagong gising. Nagpatianod na lamang ako sa nangyayari. At halos hindi ko na nakilala ang sarili ko nung maayos na ang buhok ko at nakortehan ang kilay ko. Maganda pala ako, kahit mataba. Papa Van, hiling ko na sana'y nakikita ni Greg ang kagandahan ko. Pero malabo, dahil nung sunduin na niya ako sa parlor, ay may kasama na itong babae. Si Nancy. Tapos na ba? Charan! O ano say mo? Pretty siya, di ba? Wow, Chabs! May tinatago ka naman palang ganda eh. Lalong may in love sa'yo si Oslek niyan. Che, maganda naman talaga ako, hindi mo lang napapansin.
Alam ko naman na maganda ka eh. Best friend yata kita. Siya nga pala, si Nancy, girlfriend ko. Sinundo ko na din kanina. Ang tagal pala kasi ng rebound na yan. Nainip ako kaya sinundo ko na lang siya. Tinext ko na rin si Oslek. Parating na rin yun. Hi Nancy. Hi! Ikaw pala yung GF nitong si Mokong. Tama nga yung sabi niya, maganda ka nga. Mukha nga lang sasagala sa kapal ng makeup. May sinasabi ka? Ha? Wala! Sabi ko lang mukha kang manika. Ang ganda mo nga pala. Thank you. Baby, tara na. Okay baby. Sandali lang ha, babayaran ko lang si bakla. Baka hindi tayo makalabas ng buhay dito. Ikaw ang nagbayad ng pamper rebond niya? Yaman ah! Ako baby, gusto ko magpakulay ng hair. Saka na lang, kapag may budget ka na. Ha? Lika na, bilisan mo. Baby, gusto kong magpakulay ng hair. Arte, mukha namang kambing. Hoy, ano na naman sinasabi mo dyan? Ha? Wala! Tara na! Salamat sa rebound, baby. Gusto kong magpakulay ng hair. Sira ulo. Marinig ka niyan. Tara na nga. Pasensya na kayo ha. Akala ko kasi hindi na tayo matutuloy. Hi Nika. Lalo tayong gumaganda. Salamat, pero matagal na akong maganda. Pre, si Nancy nga pala. Hello Nancy. Hi, Oslek. O paano pre? Saan tayo? Nakain tayo, nagugutom na ako. Oh, yan pre ha. Kakain daw tayo. Alam mo na, kapag naging GF mo na yung sinika ha, mahilig yang kumain. Oo, mahilig talaga akong kumain. Kaya kung manliligaw ka sa akin, dapat lagi mo akong bubusugin. At dapat marami kang budget kasi hindi ako kumakain ng isang beses lang. Kain lang pala eh. Why not? Sasabayan kita kung yan ang gusto mo. Basta ba, sasagutin mo ako eh. Ano ba yung tanong mo na dapat kong sagutin? Kasi shampoo ako. Mahal mo ba ako? At payag ka bang maging girlfriend ko? Yun ang tanong ko. Sige, payag ako maging girlfriend mo. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Pumapayag ka na? Oo nga, ang kulit mo naman eh. Yes! Pre, pumayag na siya maging girlfriend ko! Yon! Eh di happy na tayong lahat. Tara na, umanap na tayo ng kakainan at kanina pa nagugutom yung GF mo. Baka mamaya mag-alboroto pa yan. Sinagot ko si Oslek nang wala sa oras at wala sa loob ko. Selos na selos kasi ako kay Greg at Nancy ng mga sandaling yon. Gusto ko nang umiyak pero dahil aral na aral ako sa pagiging mapagkunwari ay hindi nila nahalata ang nararamdaman ko. Hindi nila nakita na nasasaktan ako. Idinaan ko na lang sa kain ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas kapag kasama ko sila. Madalas akong parang nakalutang at minsan pakiramdam ko ay wala na akong pakiramdam dahil namanhid na ang buong pagkatao ko dahil halos araw-araw akong lihim na sinasaktan ni Greg. Alam ko na nagiging unfair ako kay Oslek pero yun lamang ang tanging paraan para mapagtakpan ko ang nararamdaman ko kay Greg. Pero gaya ng sinabi sa akin ni Mama, ay sinubukan kong iwasan si Greg sa tulong ni Oslek. Kailangan kong ilihim sa kanya ang lahat at madalas kong pinagdadasal na sana'y dumating ang araw na matututunan ko ring mahalin si Oslek. Mabait ito at maunawain. Noong una ay nagtataka si Greg kung bakit madalas na akong tumatanggi sa pag-aaya niya.
Kinakatwiran ko na lamang na may lakad kami ni Mama o kaya naman ay ni Oslek kahit wala naman. Noong huli ay parang nakakalata na ito kaya kinumpronta niya ako. Noon ko lang nakita kung gaano kaseryoso si Greg. Sa tagal naming magkaibigan, ni minsan hindi ko ito nakitang nagseryoso. Hindi ko alam pero noon lamang din ako kinabahan ng husto. Halos 2 buwan ko na rin siyang hindi nakakausap o nagpapakita. Sa text lang kami madalas na nagkakausap. Aminado akong na-miss ko na siya pero kailangan kong gawin yon para hindi na ako lalong masaktan. Sinunod ko lang si Mama at isa pa'y nakapagdesisyon na ako na pag-aralang mahalin si Oslek dahil yun naman ang tama at ang nararamdaman ko para kay Greg ay isang malaking ilusyon lamang. Iniiwasan mo ba ako? Ano bang pinagsasabi mo? Alam mo kung anong sinasabi ko. Greg, pwede ba? Ano bang problema mo? Nag-away ba kayo ni Nancy? Hindi kami nag-aaway. Huwag mong ibayin ang usapan. Bakit mo ako iniiwasan? Hindi nga kita iniiwasan. Isa pa bakit naman kita iiwasan? Nagre-reply naman ako sa mga text mo, di ba? Anong pinagpuputok ng butse mo dyan? Kaloka ka. Kala ko naman kung ano nang pag-uusapan natin. Umamin ka nga sa akin. Matagal na tayong magkaibigan kaya kilala na kita mula ulo hanggang paa. May gusto ka ba sa akin? Wala akong gusto sa'yo. Yung totoo. Mahal mo ako, no? At kaya mo ako iniiwasan kasi ayaw mong mahalata ako na gusto mo ako. Sinagot mo si Oslek kasi gusto mong makaiwas sa akin. Tama ba? Grabe siya oh. Masyado ka naman na-assuming. Mahal ko si Oslek kaya sinagot ko siya. At hindi kita mahal, no? Alam mo bang si Oslek mismo ang nagsabi sa akin na may gusto ka sa akin? At hirap na siya kung paano niya ako matatalo pagdating sa'yo. Umamin siya sa akin. Nag-usap kami. Aminin mo sa akin ang totoo bago ako magwala dito. Oo na! Oo na! Mahal kita noon pa. Mahal kita. Bata pa lang tayo, gusto na kita. At sa tuwing isinasama mo ako sa pandiligaw mo, para akong pinapatay. Pero binabaliwala ako na lang at sinasabi ko na lang sa sarili ko na kahit anong gawin ko, hindi mo naman ako mapapansin kasi mataba ako, kasi pangit ako. Kaya kahit nasasaktan ako, sumasama pa rin ako sa'yo. Kasi mahal kita. Mahal kitang hayop ka kahit na ipinangangalandakan mo na hindi tayo talo. At hindi ako yung tipo mo. Tanggap ko naman eh. Tanggap na tanggap ko. Iniiwasan kita? Oo, iniiwasan kita kasi ayokong mas masaktan. Pagod na ako sa pagmamahal sa'yo. Pagod na ako. Mahal kita, hayop ka. Ano, masaya ka na? Masaya ka na? Inamin ko sa'yo yung totoo. Ayan, sige, pagtawanan mo na ako. Pagtawanan mo ako ulit gaya ng lagi mong ginagawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para ano? Para pagtawanan mo ako? Para mapahiya ako? Hindi na, Greg. Okay na ako. Okay na ako at sinusubukan ko nang mag-move on kasama si Oslek. Mahirap man pero kailangan kong gawin. Dahil alam ko kung anong lugar ko lang sa'yo. Nika, mahal kita. Pero Oo, mahal mo ako. Mahal mo ako bilang kaibigan mo. Mahal mo ako bilang kapatid. Alam ko na yon. Sa umpisa pa lang yun ang ipinaramdam mo sa akin. At saka, di mo naman kailangan magpaliwanag eh. Kung wala ka nang sasabihin o itatanong, uuwi na ako. Ayoko na munang makita ka. Nika, wag mo namang gawin sa akin to. Hindi ba pwedeng maging okay pa rin tayo? Kalimutan na lang natin na sinabi mo sa akin ang nararamdaman mo. Alam ko naman na masakit pero para na kitang kapatid. Mahal kita bilang kaibigan.
Tutulungan kita para matutunan mong mahalin si Oslek. Pero wag mo namang putulin ang pagkakaibigan natin. Hindi ko kaya yun. Kayanin mo. Dahil hindi ko rin kaya na magkasama pa tayo bilang magkaibigan. Ngayong alam mo na ang nararamdaman ko para sa'yo. Mas makakabuti para sa ating dalawa na mag-iwasan na lang muna. Ayoko. Hindi ko ahayaan na dahil lang sa sinabi mo na yan, iiwasan na kita. Sukdulang matulog ako sa bahay mo. Ano ba? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi nga pwede, di ba? Hindi na magiging okay ang lahat. Hindi na ako makakakilos ng tama. Pagbigyan mo na ako, Greg, kahit ngayon lang. Ito na lang ang hihilingin ko sa'yo kung talagang mahal mo ko bilang kaibigan. Layuan mo muna ako. Hayaan mo muna ako hanggang sa makaya ko na humarap uli sa'yo gaya ng dati. Bigyan mo muna kami ni Oslek ng pagkakataon para makilala namin ng husto ang isa't isa. Kapag handa na akong humarap sa'yo bilang kapatid o kaibigan mo, ako na ang magkukusang lalapit sa'yo. Sige, pagbibigyan kita pero pwede bang paminsan-minsan hayaan mong bisitahin kita sa inyo? Namimiss kasi kita eh. Hindi kasi ako sanay nang hindi ka nakikita. Hindi kumpleto ang araw ko nang wala ka. May mga kinasanayan tayo na minsan dapat baguhin para ikabuti ng lahat. Alam ko naman yun eh. Greg, please. Hindi ka naman eh. Hindi ko malalaman kung mahal nga kita bilang kapatid o kaibigan lang kung hindi ka lalayo sa akin. Baka kasi tama ka. Baka kasi yung nararamdaman ko lang din para sa'yo bilang kapatid o kaibigan. Sige na, Greg. Gusto ko nang umuwi. Sige, pero huwag masyadong matagal ha. Ewan ko sa'yo, ang labo mo. Kasi naman, bakit kailangan mo pa akong iwasan eh? Pwede mo naman sabihin na lang sa akin ang totoo. Sira ka ba? Kung sinabi ko sa'yo noon, di pinagtawanan mo lang ako. Hindi ah. Mukha lang naman akong siraulo pero alam ko rin naman kung ano ang dapat seryosohin. Ano, okay na ba tayo? Mukhang okay ka na. Hindi mo na ba ako iiwasan? Ewan ko sa'yo, ang kulit mo. Uwi na ako. Hinahanap na ako ni Mama. Tara, ihatid na kita. Wag na! Sa wakas, nasabi ko na rin sa kanya ang matagal ko nang nararamdaman. Gumaan ang pakiramdam ko, Papa Van, kahit masakit pa ring isipin na hindi niya talaga ako kayang mahalin bilang girlfriend. Naging malinaw sa akin ang lahat at maganda na rin na alam ko kung paano kikilos sa harap niya. Naging daan din yon para magkaroon ako ng pagkakataon na makilala ng totoo si Oslek. Di ko na alam kung paano ang gagawin ko. Pero pwede mo bang bigyan pa ako ng isang pagkakataon? Oo naman. Mahal kita. At kahit na hindi mo pa ako talaga ganun kagusto, handa naman ako maghintay. Hayaan mo lang akong mahalin ka sa paraang alam ko. Hindi man ako kagaya ni Greg pero sigurado naman ako na mahal kita. Alam mo, nagigilty na ako sa ginagawa ko sa'yo eh. Kasi sa totoo lang, sinagot kita noon dahil nagsiselos ako. Alam kong mali pero yun ang paraan ko noon para makaiwas. Kaya patawarin mo sana ako. Nauunawaan ko naman eh. Isa pa, nakita ko na mahal mo si Greg. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon, kinausap ko siya. At sinabi ko kung anong nakikita ko. Nung una, ayaw niyang maniwala pero ipinagpilitan ko talaga para malaman ko rin kung gusto ka rin niya. Eh di nakita mo na, hindi niya ako mahal, di ba? Tinapat niya ako. Sinabi niya sa akin na mahal ka niya bilang kaibigan at kapatid. At noon pa daw niya alam na may gusto ka sa kanya. Kaya lang, hindi niya binibigyan ng kahulugan. Gusto niya maging tayo dahil kilala niya ako at ayaw ko daw niya mapunta sa kung sino-sino lang. Nung una, naawa ko para sa'yo pero naawa din ako sa sarili ko. Dahil nagmamahal ako ng babaeng may mahal ng iba. Sinabi niya sa akin na huwag kitang iiwan dahil sa nalaman niya.
Sabi niya sa akin unawain kita at sana tulungan kita para makalimutan mong pagmamahal mo kay Greg. Dahil hindi mo daw deserve na magmahal ng kagaya niya. Sinabi niya yun? Oo. Madami pa siyang sinabi sa akin at nangako ako na mamahalin kita sa paraang alam ko. At hayaan niya akong iparamdam ko sa'yo ang pagmamahal na hindi niya nagawa sa'yo. Special ka sa akin at kaibigan ko rin si Greg. Kaya hindi kita lolokohin. Hindi ako gagawa ng bagay na makakasakit sa'yo. Salamat sa pag-unawa at sa pagmamahal mo sa akin ha. Hayaan mo at babawi ako. Ano ka ba? Wala yun. Ganun naman talaga kapag nagmamahal, di ba? Basta, magtiwala ka lang sa akin. Salamat talaga. Punta na tayo sa bahay? Isasama mo ako sa inyo? Oo naman, ipapakilala kita kay mama. Hindi ba nakakahiya? Bakit ka naman mahihiya ay mabait ka naman? Si Greg ng Balasubas hindi nahiya sa mama ko eh. Sigurado ka? Oo nga, tara na. Mabait si mama, hindi yun kumakain ng buhay na tao. Niluluto muna niya. Ikaw talaga. Kaya mahal na mahal kita eh. Wala kang arte sa katawan, may humor ka pa. Madalas mo kaya ako napapatawa. Talaga? So kapag magkasama tayo kinakabagan ka? Minsan. Kaya nga, madalas akong mautot pag magkasama tayo eh. Baliw! Halika na! Para may mailuto si mama sa lunch. Teka, wala ka bang sakit? Baka kasi kapag niluto ka ni mama magkasakit kami. Uy, baliw! Oh, yaman din lamang naman na mag-boyfriend na kayo eh. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo ha. Mga bata pa kayo. I-enjoy nyo muna ang kabataan ninyo. Hinay-hinay lang pagdating sa relasyon. Hindi laging nagbabangayan. Magmahalang kayo ng tama lang. Hindi yung parang mamamatay na sa konting tampuhan lang. Opo, ma. O, isa pa. Huwag muna kayong magsisex, ha? Baka mamaya gumraduate kang buntis nika. Nako, isusumpa talaga kita. Hindi porke pinapayagan kitang mag-boyfriend, abusuhin mo na. At ikaw naman, Oslek, kapag wala din naman kayong mahalagang lakad, dumito na lang kayo kesa lalabas pa kayo at makakarating kung saan. Huwag kayong palaging nasa labas at laging nagde-date. Dito na lang kayo at nang nakikita ko rin kayo palagi. Opo, tita. O, teka, ano ba totoo mong pangalan, ha? Oslek ba talaga ang pangalan mo? Celso po. Yun po ang totoo kong pangalan, tita. Parang pangalan na matanda kaya biniligtad ko na lang. Para mas cool. Kayo talaga mga kabataan ngayon? Ang dami ninyong alam. Oy, Mika, pumasok na sa kusina at ipaghanda mo kami ng merienda. Magkukwentuhan muna kami nitong boyfriend mo. Mama ha? Lumakad ka na, sige na. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya babalatan ng buhay. Naging maayos ang relasyon namin ni Oslek, Papa Van. 5 taon na kaming mag-boyfriend at awa ng Diyos ay natutunan ko na din siyang mahalin. Mabait ito at mahal na mahal ako. Si Greg naman ay umayos na din. Hindi rin sila nagtagal ni Nancy at may mga sumunod pang babae dito bago niya makilala si Heidi. Mas matanda ito ng 3 taon kay Greg at ipinakilala na din niya ito sa amin. Madalas ko nga siyang binibiro na sana'y huli na si Heidi na ipakikilala niya dahil sawang-sawa na ako sa pagpapalit-palit niya ng babae. Nagbabalak na itong magpakasal dahil balita namin ay buntis na ito. Ang istorya ng buhay pag-ibig ko kay Greg ay nagwakas at hindi nabigyan ng katuparan pero nakilala ko naman ang lalaking tunay na magmamahal sa akin at tatanggapin ako bilang ako. Si Greg ang nagpakilala sa akin ng salitang pag-ibig pero si Oslek
ang nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Noong umuwi ang ate ko sa Pilipinas ay pinakilala ko sa kanya si Oslek at nagkasundo din naman sila. Kinausap din niya ito na nagbabalak na itong kunin kami ni Mama para sa Amerika na din kami manirahan. Medyo nag-aalangan siya, maging ako. Dahil parang hindi ko kayang malayo kay Oslek. At para na rin siguro hindi na ako lumayo, ay inaya na akong magpakasal. Bago umalis si Mama kasama si ate ay kinasal muna kami ni Oslek. At kahit anong pilit ni ate ay hindi ko talaga gustong manirahan sa ibang bansa. Nasa Pilipinas ang buhay ko. At dito ako sa Pilipinas mamamatay. Sa ngayon ay magkasama na kami ni Oslek at sa bahay namin kami nakatira. Buntis na ako. Lalaki ang magiging anak namin. Hanggang dito na lamang at sana'y nagustuhan nyo ang aking kwento. Ako ang inyong kapuso at solid kabarangay forever, Nika. Minsan lang sa mundo isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng panahon, kasabay ng ikot ng mundo, landas ay nagtagpo. Pag-ibig